panatang makabiyahe. Iniibig kong bumiyahe sa Pilipinas. Lilibutin ko ang bawat sulok, bawat isla, upang makita ang iba't ibang maganda. Matikman ang iba't ibang lasa ng ating inang bayan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Pagkat ako'y makata, malulugod ka sa bala ko at gawain. Kung nais nating iputol itong balagtasan mo. Ayun. Nabutol ko na, ayun. Kain po yan. Okay. Mahilig din po ako magluto eh. Yan. Ikaw na. Oo nga po. Ito na. Oh, yan. Yan! The pride of Norsagaray. Ayun na. Naloko na. Sumama tayo sa biyahe ni Drew. What you gonna do now? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Bilang pagtupad sa ating panata, papasyalan natin ang isang probinsyang hindi madalas mapasama sa mga backpacker itineraries, pero bukang bibig naman kapag may family outings. Ang Bulacan. Isang probinsyang pinalilibutan ng maraming palayan. Lupang sinilangan ng ilang bayaning Pilipino. Si Marcelo Este Pilar, si Gregorio Del Pilar, sa artista si Jolina Magdangal. Ang probinsya ng Bulacan ang unang probinsya north of Manila. Kaya madalas itong daanan ng mga turistang papuntang Baguio, Ilocos, Pampanga, Cagayan at Pangasinan. Parang kapitbahay na nga ng Maynila ang Bulacan eh. Pero kilala ba natin ang mga Bulakenyo eh? Magagalang po, tsaka masisipag. Mababait, saka matulungin. Palabate, kahit di mo kakilala, lahat ng mga taga-Bulacan ay maganda, mabait, kaibigan. Noong unang panahon po, marami pong mga halaman na ay puno po ng bulak dito, kaya po tinawag ng bulak. Ang Bulacan nga ay hindi na maiaalis sa kasaysayan ng bansa dahil isa ito sa mga naunang nag-aklas noong panahon ng Kastila. Kaya nga naging isa ang Bulacan sa 8 sinag ng araw na makikita sa bandila ng Pilipinas. Pero bukod dyan, marami pa tayong hindi alam sa probinsya ng Bulacan. Tulad nito, alam nyo bang dito matatagpuan ang ikalawa sa pinakamalaking dam na gawa sa goma sa buong mundo? Ito ang Angat After Bay Regulatory Dam o mas kilalang Bustos Rubber Dam. Hello. Drew, welcome dito sa Bustos. Sa isa sa pinagmamalaki namin, tourist spot dito sa Bustos. Medyo matagal-tagal na tong facility na to, no? Medyo. Bali, huli po ito in 1977 na, medyo luma na po yung mga Medyo luma na facilities rin yung namin. Ayun pa, meron po kami dito na pwedeng gawin yung gusto mga events. Meron po kami sa taas. Okay. Maraming mga naglalabing-labing. Opo, ayun. Itinayo ang Bustos Dam noong 1926. Libre ang magpunta at mag-picnic sa tabi nito. Pero sa ngayon ay pinagbabawalan na raw ang paliligo sa may paanan nito. Delikado raw dahil may panganib na bumigay na sa katandaan ng dam. Ito si Jeff. Ito yung matakaw namin. Sexy naming cameraman. Anong ginawa mo kanina yung pagpasok natin dito sa dam? Naalala ko nung bata kami, dinadala kami dito nung nanay at tatay. Dito ka lumalangoy, kayo? Dito, sir, dito. Saan dyan? Yung sa mismong pagbagsak ng tubig from dam, kasi yun yung part na pinakamalinis compared sa downstream niya. Kasi nandun na yung mga water lily na gano'n. Okay. Dito yung kung saan yung pinaka-source, doon kami nag-aabang. Dahil din yung pinaka-malinaw, pati malinis. Oo, malinis. Ang
Ang salitang Bulakenyo, pag gumuhay ka ng Malolos, malalambing. Pag nandito ko sa may amin, medyo parang matigas. Bulacanyo, alam ko, marami ditong makata. Ang tal na taga Norsagray ay nagsasalita ng salitang adyo. Kumain ka na ba? Adyo, bakit ba hindi ka pa kumakain? Parang, ay, ganun lang. Nooy isang dapit hapong ang panahoy makulimlim, kulay luksa pati langit at malungkot ang tanawin. Ako nooy namamasyal, naglilibang ng layunin, ihahanap ng panglunas ang puso kong naninimdim. Sa lakad kong dahan-dahan, di kawasay sumapit sa tapat ng bahay pamahalaan ng bayan ng Bustos. Kung nais mong malaman, pagdinggin ang dasal kong awitin, pagkat ako'y makata, naganap mong malilining, malulugod ka sa bala ko at gawain. Sa tula ka matutulog, sa tula ka gigisingin, at kung may lamok nakakagat, sa tula ko bubugawin. May tula kang maririnig habang ika'y kumakain, at sa iyong kalungkutin, may pangaliw na tularin. Kung ikaw ay maliligo, luha ko ang tutubigin, at ang puso ko na may panghilod mong gagamitin. Yun! Palakpakan Kung naman ang tayo. nais mo ay magluto, ako rin ay kusinero. Nabihasang magtimpla ng masasarap na adobo. Kung nais mong iluto ko, ang puso mo't ang puso ko, pagsintang darakila ang masarap na ricado. Kung nais nating iputol itong balagtasan mo. Ayun, yun. Naputol ko na. Ayun. Alam ko yung paraan ng pagbigas nyo pangalan ay balagtasan, no? Tama ba? Yes! Isa sa mga sikat na Bulakenyo ay ang makatang si Francisco Baltazar, o mas kilala sa tawag na Francisco Balagtas, ang may akda ng epikong awit na Florante at Laura. Dahil sa galing niya sa pagtula, ipinangalan sa kanya ang tagisan ng tula na Balagtasan. Maswerte kayo kung makakilala kayo ng makatang Bulakenyo sa pagbisita nyo sa Bulacan. Ika nga, parang yung generation namin ngayon, parang rapping no? Tapos yung olden days, old school po, tawag po ay Balagtasan. Balagtasan. So ano po yung sa tingin yung pinakamalaking difference? Yung katulad ng mga salawi kain. Salawi kain. Oo. Sige po, ano po yung mga halimbawa? Salawi kain na ang maglakad ro ng marahan, kung matinik, ay mababaw. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay padaskus-daskus sa anumang bagay na gawin mo, malamang ay mapahamak ka. Subalit kung maingat ka, marahan ang magiging galaw mo, hindi ka mapapahamak. Medyo ginutom ako sa lalim ng Tagalog ni Tatay. Kain muna tayo! Kita mo naman yung setting natin dito sa Bulacan pinapaligiran kayo ng bukid, di ba? Tapos nandito tayo ngayon sa Nipahat. Very old-fashioned pero parang ito yung feel ng probinsya. Okay din yung simoy ng hangin, hindi rin ganun kainit. Pero ito talaga yung specialty nila syempre, di ba? Yung exotic food. Now, ayan. So, ito dalawa, syempre adobo. Ito, tapang kabayo. Kalderetang kambing. Sabi nila yung karne daw ng kabayo ay matigas. Mahirap lutuin dahil kapag niluluto, kailangan ng taba Usually, talagang very muscular lang sila. Parang beef. Parang siyang beef lang. I like it. I really like it. Naman tayo dito sa adobong kabayo din. In fairness, malambot. Sure ba silang kabayo to? Parang hindi.
Subukan natin yung adobong sawa. Ito, nakain ko na to eh. Actually, hindi mo pwedeng gamitin lang to eh. Subuhin mo talaga. Tapos, kasi mabusok talaga yung sawa, mabusok. Yun ang problema ng sawa. I mean, wala ka talaga masyado makukuha ang karne dahil mabuto talaga. Pero if ever it's your first time, gusto mo lang ng experience na kumain ng sawa, why not? By the way, yung mga special dishes nila dito, good for one, para sa akin, good for two kapag mag-order ka ng marami, di ba? So, price lang yun is around 100 pesos. Yung normal, fried chicken is probably less than 100 bucks. Daing na bangus, less than 300 pesos. Yung mga gulay nila, mga 30 pesos to 40 pesos na. Kalderetang kambing. Ayun. May aftertaste sa siya ng kambing. Pero okay lang. Kasi texture naman niya parang pork. Pero ang pinakapaborito ko ito, adobong kabayo. Yung texture niya, sarap. Parang beef lang na, parang beef brisket pa, di ba? Yung beef brisket, may mga taba din dyan sa loob, kaya pakagat mo parang malambot, masarap. Siyempre, tapos nung inadobo pa, so talagang masarap din. In fairness, parang mas ginagana ka kumain kapag nasa loob ka ng nipahat. At yung nipahat, surrounding ng mga bukid. Kain tayo! When we return, mamasyal tayo ng libre. Hanggang Batanes? Papakin ng mga hantik, igat, suso, and the best crispy ata. The pride of Norsagaray. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Yo, handa ka na ba? Sumama, yo, tara na, sumama. Loy, isang dapit hapong ang panahoy makulimlim. Tara na dito sa biyahe natin, makakasama natin si Idol Drew, I know who. So, what you gonna do now? What you gonna do, yo? Ang sarap magbiyahe dito sa Bulacan, dito sa Pilipinas, Malaparaiso. Tara na, sumama, picture parang me and you. Ako no'y namamasyal, naglilibang ng layunin. Masarap mamasyal, makadiskubre ng ibang lugar, maglilibot ka sa Pinas, masasabi mo amazing, mamamangha ka sa ganda, affordable at murang-mura. Tara na dito sa biyahe natin, makakasama natin si Idol Drew. What you gonna do now? Do now. Ang kulay ng kasaysayan ng Bulacan. Makikita rin sa mga istruktura sa paligid nito. Tulad na lang ng mga lumang bahay ng Bustos. Magandang pasyalan at libre lang dumaan dito sa kanilang version ng vegan heritage houses. Ang mga bahay na bato rito ay nagpapakita ng tipikal na arkitektura noong panahon ng mga Kastila. Gawa sa semento ang ibaba ng bahay habang gawa naman sa kahoy ang itaas. Isa si Avelina Perez sa 4th generation owners ng Perez Ancestral Home. This was built around 1874, nakamark dun sa museum. Sa kabila is Perez side, the other side is Mercado. So nung magkapangasawahan sila, dito sila sa gitna, nagtira, may lola and may lolo. Sabi kasi ng father ko, huwag niyo itong bubuwagin. Basta may nasira, kung ano yung nasira, ibalik niyo din sa dati. Dahil ito ang magsisilbing, kumbaga, makikita yung root ninyo. Si Rizal kasi, kaklase ng kuya ng lola ko sa Mercado side. Kaklase niya sa UST. So, kaya madalas dito, tapos magkaibigan pa sila. Etong platera nito, the same, pareho silang meron si Rizal. Kaya nung panahon na nagtatayo si Imelda sa Nayong Pilipino, binibili niya to eh. Kaya lang, hindi nga kami nagde-dispose ng gamit. Hindi na pwedeng ibenta o ibuwagin para sa ma-preserve namin ang ng tourism dito. Kasi parang heritage village, hindi pa de-develop nila as heritage village. Libre lang ang pagbisita at pagsilip sa mga lumang bahay dito. Pero hindi basta-basta nagpapapasok ng mga tao ang may-ari. Kailangan nyo munang makipag-coordinate sa munisipyo ng Bustos.
Pero may mga kakaibang bahay na gawa rin sa bato ang makikita sa Bulacan. Kung akala nyo ay nasa Batanes tayo, well, nagkakamali kayo. Nasa Bulacan pa rin tayo mga biyero. Ang mga Batanes-inspired houses na to ay parte ng isang bahay ampunan na proyekto ni Father Boy Concepcion. Ito yung huli namin project mula sa Bambang, Santa Cruz. Yung mga bata namin doon, dinala namin dito na anyayahan namin from the streets at dinevelop namin itong bukid. So meron kami dito 115 na mga bata at dito sila nakatira, masaya, nag-aaral at namumuhay kami bilang isang munting komunidad. At isa itong Batanes cottages inspired dahil sa tingin ko simple, economical, walang bakal, walang footing, makapalangan dingding, walang pintura, and it blends with the environment. At saka mas conducive para sa kanilang formation dahil they feel at ease, they feel comfortable. Ang mga Ivatan houses ay gawa sa mga tipak ng malalaking bato na pinagdikit ng semento. Ang nakakabilib, walang bakal na ginamit dito. Dahil sa disenyo ng bahay, hindi raw masyadong maginaw sa loob nito sa panahon ng taglamig at hindi rin sobrang init kapag summer. Open ang mga Batanes houses para sa mga retreats, recollections, at para sa mga taong gusto ng tahimik na lugar para makapag-nilay-nilay. Very relaxed pagka nandito. Siyempre, kasama yung pare, may spiritual blessing, gano'n. Kung makikipag-ugnayan sa munisipyo, marami pang mapupuntahan na libre sa Bustos, Bulacan. Ito pa ang isa. Isang bahay na likha mula sa recycled materials. Ito ang Bahay Resiklo. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi po, welcome po sa Bahay Resiklo. Ang babaeng makakalikasan. Makakalikasan. Yan. Sa loob ng 17 years, iniipon daw ni Aling Lercita Cristobal ang mga bagay na patapon na at ginagawa niya itong iba't ibang bagay na kapaki-pakinabang. Dahil dito, siya na nga ang tinaguriang babaeng makakalikasan ng Bustos, Bulacan. Yan, Mga soft drinks. Yung mga plastic soft drink bottles, no? Opo, yung mga 1.5 po yan. Ikaw mismo po nag-design niyan? Opo. Uy, mukhang interesting tong mga upuan niyo, mama. Ito po, yung mga host na sira, matibay po yan. Matibay nga. Medyo komportable din, no? Oo, ang Tapos yung plata placemat niyo. po, placemat. Plaka. Opo, ito po yung mga sirang lamesa. Ay, ginawa Sirang ng pinto, ginawa po lamesa. Ginawang lamesa. Pero ano po yung, para sa inyo, pinaka-memorable at Pinakagustong-gusto niyo po? Yan po yung ginawa kong television. Ito po yung Artista naman po pala. television, pwede niyong panooran sila. Ayan. At least hindi na kailangan ng kuryente. At kuryente. So, Kaya lang po, lagi yan ang papanoorin nyo. Kung naiinip kayo. paulit-ulit lang po. Ayan po. So, salita na lang ko kayo siguro na asawa niyo. Ako naman manonood. Ako naman po. Kahit saan ka tumingin sa Bahay Resiklo, halos lahat ng kasangkapan ay recycled, reused, or repurposed. Mapapaisip ka tuloy. Oo nga no? Pwede nga pala yung ganun. Ito po, ginawa kong magazine rack. Magazine rack. Ito yung mga pinag-anohang... Pero hindi ko kayo dyan na umupo na. Ay, hindi na po. Mga pinag-anuhan. Sa mga palayan ng Bulacan, iba't ibang klaseng pagkain ang nadiskubre ng mga taga rito. Handa na ba kayong kumain ng hantik, igat, at ang susong pilipit? Mga biyahero, ito yung kasama natin si Aling Nora. Si Aling Nora, siya po ay superstar dito sa Bustos dahil siya po ay magaling magluto ng mga kakaibang exotic dishes na susubukan ng mga kasama ko mamaya. Ayos! Okay, ano po yung mga lulutuin mong exotic dishes, ma'am? Ang uunahin po natin ay ginataang susong pilipit. Okay na po, umpisahan na natin. Sige po. Ihuhulog natin ang luya. Wow, ang daming luya yan. Siyempre, dahil pampatanggal ng lansa siguro yan, no, ma'am? So, mientras siya mapula, mas maganda, mas malasa. Yun. Papupulahin natin siya. Aha. Parang... Mo, ikaw na maghalo. Sige, ako bahala dyan. Sabihin mo lang sa akin. So, kailangan may luya. Akin po yan. Okay. Mahilig din po ako magluto eh. Ayan. Okay. Sige, ma'am. Ako bahala dyan. Ito na. Ayan. Ayan, ako siya na. Yan! Nakakawin pang bigla. Grabe. O, yan, ma'am. Sige lang. O, sige, mapula na. O, tapos, ma'am. O, tapos susunod natin itong bawang.
to, may ilog. Pwedeng hulihin lang sa ilog, hindi na siya bibilin. Papaya, may mga tanim po kami sa paligid. Pwede humahingi sa kapitbahay. Dahon sili, meron din po. Niyog, marami din pong puno dito. Yun. Makakaraos na po yung pagkain namin sa libre lang. Malaking tipid po yun para sa amin. Okay. Masarap pa. Opo. Ayun. Sige na. Okay, yan. Uy, sili haba. Ito yung pong pila yan. Para sa Pangalawang gata. Kasi ito yung puro. Ito Oo. yung pangalawa. Para mabilis mo gayet ito. Habang hinihintay natin kumulo yun, Opo. umpisa naman natin itong umpisa naman natin itong igat. Yan, ganyan. Yan, okay. Ano naman ang niluluto mo sa bahay? Ako, simple lang ako magluto sa bahay. Paella, croquetas, kapag Tuesday. Kare-kare pag merienda. Ayun, ang sarap naman ho pala. Yan na yung mas may lasa, no? Ilagay niyo po. Luto na po itong isda na to, Oh, no? pinirito na ho siya para hindi siya masyadong malansa. Alis na sa buhay. Maglalagay rin po ba kayo ng dahon ng sili dito? Hindi po, dahong alagaw po. Ayuy! Habang hinantay po nating kumulo, mag-abot ang kulo ng ating nakaniluluto. Tingnan po tayo sa ating pangatlong putahe. Ay, tanggalin po natin to. Langgam to eh. Naku, Yan baka nga po langgam. yung main dish natin eh, yung pong antik. Ito ba yung main dish natin? Po, siya. Yan po yung gagawin nating bola-bola. Ang antik po ay nakukuha sa lahat ng klase ng puno. Yan po ay pag po may nakita kayong halimbawa yung may nakabalumbo na dahon, nakabilot, na may mga sapot. Yun. Yun po yung bahay niya. Akitin niyo po kung halimbawa may nakita na kayo Tapos nakahubad po kayo, nakaganyan. Oo, pwede ho. Pagpagin niyo po yun para po sa inyo na kumapit. Ay, di ba? Gaganunin niyo po sa isa sa katawan niyo. See? Ganun po. Tama eh. Ba't naisipan ng mga taong kainin itong mga antik na to? Eh siguro po, dala po ng kahirapan, lahat po pinag-aaralan ng kainin. Pwede. Di po ba? Pwede. O paghahalo-haluin lang po ito, lagyan po natin siya ng carrot. Celery. Kung wala Celery. pong celery, pwedeng kinchay. Ayan, Kinchay. konting sibuyas. Oo. Para kang gumagawa lang ng meatball. Opo, saka itong harina. Harina. Yan, ayun na oh. Yung consistency niya, dumidikit na oh. Masyado pa siyang malata, pwede pa siyang lagyan ng harina. Pero kumot na naman, okay na yan. Knock. Sabi mo, Who's there? Sorry. Who's there? hantik. Hantik who? Eto, hantik manok. Ito, ma'am. Okay. Tingnan mo na yung sauce. Sauce Ito po. talaga yung, alam mo, paborito ko talaga gata eh. Okay. Huhuhuy! Meron konting kush. O yan. Kush. Ito naman. Sipa, may konting anghang. Paralan mo yung tamang pagsipsip. Tapos tinatanggal yung ano. Masarap yung gata. Masarap yung pagluto ng gata. Tapos nun may halong sili. Alam mo naman ako eh, fan ako talaga ng gata eh. Tapos yung texture lang talaga nito, syempre eh. May konting challenge kaya okay din yun para sa mga tao, no? Okay, subukan ko naman yung isa. Parang itsura niya talaga, parang sawa, no? Parang hito nga yung texture niya. Pero masarap yung sauce niya dahil naghalo-halo na rin yung tomato, garlic, onion, pati yung luya. Tanggal nga talaga yung lansa. Na, punta naman tayo sa hantik. If ever magiging third time ko nang matikman ng hantik, ito po yung sausawan. Sa totoo lang, hindi mo malalasahan yung hantik eh. Sabi nila, meron din naman mga protein content tong hantik na to. So at least, it's a good alternative sa beef or pork. Pero, yeah. Tastes like meatballs. Thanks, Manang. Ayos! Bulalo! Aros Valenciana at Sweets Galore. Sino ba naman ang hindi gugutumin sa adventure around the world? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano?
Sama ka sa biyahe ko? Kaunti lang ang malapit na beach sa paligid ng probinsya ng Bulacan. Kaya kung gusto niyo ng wet and wild water fun para sa buong pamilya, nako, marami kayong pagpipilian na swimming pool resorts. Sa dami ng mga pool resorts sa Bulacan, may kani-kanilang gimmick sila para maiba at mas makaengganyo ng mga tao. Sa Adventure Resort, may wall climbing, zipline, at virtual tour around the world. Sa China, sa Amerika, at sa Paris, France. Happy, masaya rito. Masaya po. Adventure, maraming pwedeng gawin. Kung hindi nyo trip ang Around the World Tour, how about a time travel adventure sa panahon ng Old and New Testaments? Pero syempre, hindi mawawala ang classic superhero adventure na siguradong patok sa picture-taking ng mga bagets. For couples, families, or big groups, may accommodation para sa inyo. Family room! Okay, ito yung kanilang family room. Priced at 3,000 pesos, good for 4. Okay? 1, 2, well, meron kang bed na twin na pwede kang dalawang tao pwede matulog. Isang tao dito sa taas, isang tao dito sa baba. At kapag meron pa kayong extra, pwede naman kayong mag-ask pa for a bed. Tinanong namin, magkano po? Pwede na siguro yan, sir. Okay. Air-conditioned room. Okay. Meron ka sariling banyo. Simple lang yung banyo. Simple lang talaga accommodations. Mura nga yung actually yung babayaran nyo. May TV. May mirror. Not bad. This will do. Actually, this will definitely do. Kaya isa sa mga pinagmamalaking attraction ng Malamig Resort ay ang kanilang wave pool na umiilaw sa gabi. Bukod sa numerous swimming pools na meron sa kanila, meron din silang wave pool na may dancing lights. Na syempre, mas masarap mag-swimming kapag gabi. Para kita mo yung mga nagbabago-bagong ilaw. Ito rin yung kinaganda ng wave pool, kahit na malayo ka sa beach. You know, pag tama niya doon sa concrete, parang nasa beach ka na rin. Medyo ipikit mo na lang mata mo, tapos Ede na. Chlorine lang ang inaamoy mo. After swimming, siguradong gutom ang buong pamilya o buong barkada. Kaya pag nagawi kayo sa San Jose del Monte, Bulacan, daan muna kayo sa The Best para mabusog kayo sa kanilang signature bulalo at arroz valenciana. Nagluluto po tayo ngayon ng kilala sa amin dito sa San Jose del Monte na Valenciana. Ang una po natin ilalagay na ingredients ay ang kanyang margarine o kaya ay butter. Ang kanyang bawang, ang kanyang sibuyas, ilagay ang paminta, at hayaan lang siya masangkot siya. Kaya sa pagtagalan, Lalagay ang sili, lalagay ang kinchay, cheese. Kahit naman pangkaraniwang manok, pwedeng gamitin. Kaya lang dito sa amin, ang ginagamit yung mga matitigas na manok. Atsuete. Kasi siya yung nagbibigay ng kulay doon sa manok. Palalambutin na lang siya hanggang sa siya lumambot siya. Kasi po malambot na to, isi-separate na lang natin yung laman niya. Ihintay na lang maluto to. Ito naman po yung bulalo sa The Best. Kakaibang bulalo. Simple lang siya. Palalambutin na. That's it. Yun lang. Lalagay lang yung natin yung gulay. ₱400 ang order ng Valenciana at 500 pesos naman ang bulalo. Pwedeng pagsaluhan ng 8 tao ang malinamnam ng mga putahing ito.
Isa sa pinagmamalaking produkto ng Bulacan ay ang matatamis na candy na paboritong pasalubong ng mga biyahero. Dito sa Bustos, ginagawa ang ilan sa mga candy na bibili sa mga palengke sa iba't ibang bayan sa Pilipinas. Ang pangalan ng candy nila, Herschel. Pero hindi raw ito kinopya sa sikat na chocolate brand, ha? Mula ito sa pangalan ng apo ng may-ari, si Herschel. Malinam na. Sarap! Yummy! Nagsimula ito 2002. Nangbahan kami, tapos nag-umpisa kaming gumawa ng candy. Noong una, bumili kami ng kilo-kilong asukal, kilo-kilong gatas. Hanggang sa kalaunan, medyo lumalaki-laki na ng konti. Noong una kasi kami lang gumagawa, kaming mag-anak, mga anak ko, ako. Tapos nung medyo tumatakbo na ng konti, kumuha kami ng ilang manggagawa. Talagang sobra ang hirap namin noon. At itong pagkikendi namin, napakalaking tulong talaga sa buhay namin. Bukod sa candy, isa sa paboritong pasalubong ng mga bumibisita sa Bustos ay ang minasa at barquillos. Anong araw kasi ang barquillos, hahanda lang namin pag fiesta. Ang kapartner ng barquillos, ice cream, tsaka yung lengua. Nung matatanda pa yun basta bata pa kami nun, nakikita na namin ganun ang ginagawa nila. Tsaka hindi siya nakakasawang kainin. Kahit isang garapon, kaya mong kainin. Masarap Ganito ang paggawa ng barquillos. Una, pinaghahalo ang egg whites, sugar, flour at tubig. Pagkatapos, tinutusta ito at saka inirorolyo. Simple, di ba? Ang minasa naman ay ang Bustos version ng uraro. Gawa sa cassava flour, gata, eggs at asukal. Dahil iyan, namana pa namin sa mga ninuno namin na ginagamit nila na pamerienda kung panahon ng piyesta together with chocolate. At noon, yung mga may kaya lamang sa buhay ang nakagagawa niyan. Kasi noon mahirap gawin yan Sila lamang ang merong mga moldihan yan, may panggawa sila, sari-sariling bahay. Mahirap kasi ang oven noon yung parang bibingkahan lamang. Noon paunti-unti lang pero inaabot ng maghapon. At saka ang daming gumagawa. Hindi naman talaga for commercial yan Nag-try lang kami dito na meron kaming tindahan. Tinry lang namin kung mabibili. Sa awa naman ng Diyos, nabili. Simula noon, sige na, hanggang dumami na kami rito The famous J.L. Jamie's Crispy Pata. Pampahaba ng buhay. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Nasa Bulacan pa rin tayo mga biyahero. At dito sa bayan ng Norzagaray, matatagpuan daw ang the best crispy pata sa buong probinsya. Siyempre, lahat ng best tasting na pagkain may kanya-kanyang secret recipe. Mabisto kaya natin kung ano yung sa kanila. The famous J.L. Jamie's Crispy Pata, the pride of Norzagaray. Asan yung kanin ko? Pero mamaya na yan dahil alamin muna natin kay Ma'am Rosie. Ma'am Rosie, hello po. Gano'ng katagal na po nyo nagluluto at nagsuserve ng masarap na crispy pata? Magte-10 years na po, 10 sir, years na po. by September. By September. Alam mo, sa dinami-dami ng na-feature naming restaurants over the years, ito yung gusto kong malaman. Ano po ba yung pinagkaiba ng crispy pata nyo sa mga ibang crispy pata? Sa Maynila po, hindi kayo makakita ng ganyang cut ng crispy ng pata. Pata ng baka to, no?
no? Hindi po. Dahil ako lang. Ngayon, sa pagdating po ng mga delivery namin, chinecheck po namin una ang cut. Ano po yung timpla ng paglalagaan? Ano lang po yan? Sikreto. Secret? Gano'ng katagal na lang po? Opo. Ang pangalaga? Ang paglalaga po Paglalaga. ng estipata namin. Yan po, after po sa boiling point, magbibilang po tayo ng 4 hours. At hinay-hinay po yan. Slow fire lang po talaga. Ang inilalagay po namin dito ay yung tinatawag nilang star anise. Anis, oo. Ganyan. At naglalagay rin kami dyan ng kaunting baking soda. Baking soda, bakit po? Nagpapaalis po yan ng lansa. Yan ang unang-una nagpapaalis ng lansa. Okay. Sa lahat po ng niluluto namin, lalo na sa chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Yung prito nyo ay hindi deep fried? Hindi po. Hindi po pala katulad ng... Halos kalahati lang po yan. Bakit po? Kasi kung i-deep fry mo, at pag biniling mo pa uling ganun, para madodoble yung likod. So, mas titigas ang kanyang laman. Ang iniiwasan natin ito kasi pag tumigas, parang nasasapal. Aha. So, one side lang? Opo. So, ito, bagong luto to, ma'am. Bag po. At ituturo ko po sa inyo ang pinakamasarap na parte ng laman dyan. Oh, saan, ma'am? Saan dyan? Yan po. Sa pagitan ng sa joint po niya. Sa joints. Ito. Opo, yan. Ayan, oh. Oh, no. Yan. Oh, no. Itong part yung medyo nasa joints. Nasa joints po. Nasa socket. Parang socket yun eh. No? Opo. Din yung parang may mga ligaments. Kumbaga. Ayun na. Ito ang pinakamalambot na naman ng... Naloko na. Ang sarap. Ang lambot. Opo. Malasa. Malambot. Kaya, Malutong bala, tapos nun, pag hiwalayin mo yung karne, sobrang madali lang, oh. Ganon kalambot siya, ito mo. Mamamatay ako ng mga ganito, eh. Sa Norzagaray din matatagpuan ang isa sa pinakaimportanteng dam sa rehiyon. Aba, nanggagaling dito ang halos 100% ng tubig ng Metro Manila. The plant has an installed capacity of about 246 megawatt. So it is multi-purpose in nature. Number one, it is being used for water supply. So about 97% of water ng Metro Manila comes from this plant. Second, it is used for irrigation. We irrigate about 30,000 hectares of rice land, particularly the province of Bulacan and other municipalities of Pampanga. And power generation. So if all our generating units are operational, so it can give about 246 megawatts sa Luzon grid. And flood control. Libre rin ang pagbisita rito pero kailangan muna raw magpaalam sa administration ng dam bago pumunta. Ang tubig mula sa dam, ma-enjoy mo lang kapag dumadaloy pababa papunta sa mga ilog. Isa na rito ang isang sikat na pasyalan ng mga taga rito, ang Bacas River. Masarap maglangoy, malamig. Malamig yung gandang tubig, malinis. Malinis. Nung araw yung kwento dito sa Bacas, para bang hinahatak ka na pailalim para pagka nahatak ka, yun, malulunod ka. Tapos yun, meron na kaagad na kumukuhang purinarya. Pero ngayon hindi na totoo kasi wala naman pala eh. Bakit po nilagyan ng grotto yan? Kasi po, dati marami nalulunod dito. Na yung medyo hindi magandang maglangoy, hindi magandang nakainom, tatawid, malulunod sila. Kapag tumatawid sila malakas po ba yung current sa Malakas. Kaya... Itong batong to. Dahil malalim yan, nandyan? Malalim po. Doon kami nagki-cliff diving. Maski ako nagki-cliff diving. Aakyat sila ron, tapos magki-cliff diving.
medyo, syempre hindi ganun kaklara yung tubig, so hindi mo alam kung, I mean, you're sizing up the height of the water, so hindi mo alam kung gaano ka deep. So pagtalon mo parang, bahala na to. Thanks, yeah. Pero, pagtalon mo, ayos dahil medyo malamig yung tubig. Ayos. Problema lang, pag hindi ka dumiretso kagad, matatangay ka ng malakas na current. So you swim sideways para grab onto yung mga bato. Ayan. Yung cameraman namin, muntik na nadisgrasya. Actually, hinatak niya ako kaya ako muntik na disgrasya. Kung minsan, kung alin ang malapit sa atin, iyon ang hindi natin masyadong pinapansin. At para sa mga Manilenyong tulad ko, ganyan ang Bulacan. Kung bibigyan tayo ng panahon at pagkakataon, libutin natin ang probinsyang dinadaan-daanan lang natin. Malay natin, may mga sorpresa pang bubulaga sa atin. Simple, tahimik, maganda at payapa. Yan ang mga katangian ng Bulacan. Dinagdagan pa ng masarap na pagkain, at mababait na mga tao. Mga bagay na nakakadagdag sa saya ng biyahe rito. Bagay sa mga kinakabahan. Masyado. It is absolutely safe. Oh my God! As in, sumabog yung brains ko. Daddy Drew!